daw pong ex-mayor na nagtago matapos mapasama sa Duterte Narcolis. Posibleng iharap sa Quadcom, ayon po yan kay Congressman Barbers, mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, kung matatandaan nyo kahapon, di ba napag-usapan natin yung kay Kibulok. Yung kay Kibulok, habang dinidinig niya yung mga demanda, yung mga kaso na kinakaharap niya laban sa kanya, hinihikayat yung ibang mga nabiktima na lumabas at lumantad at maglakas ng loob na kuhanin yung hustisya, dahil nga ngayon si Kibulok ay hawak na ng PNP. Ngayon naman, mga kababayan, habang nagpapatuloy etong Quadcom, talagang lahat, mga kababayan, ng naperwisyo nung panahon ni Duterte dahil nga dyan sa peking pakikipaglaban di umano nitong si Duterte sa ipinagbabawal na bato, ngayon maglalantara na, mga kababayan, at sisingilin na etong si Digong at yung mga kasabwat nitong si Digong. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. I think there are 10 proposed legislation. We tasked Congresswoman Luistro to state that for the record, so that people who are watching, those who are criticizing the Quad, would know what to expect from this investigation. Nasa ikalimang public hearing na ang House Quadruple Committee o Quadcom. Ayon sa chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nasa 10 o higit pang panukalang batas ang target na maihain sa Kamara kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, ang naglatag nito sa huling pagdinig. Alam mo, for those people who are saying that this is in aid of re-election, they're probably mistaken. Itong ginagawa natin in aid of legislation. In fact, we tasked Congresswoman Jinky Luistro yesterday to cite all the proposed legislations that this committee will write in its committee report. No? Nabanggit niya, if I'm not mistaken, may mga 10 doon eh. Ilan sa mga nabanggit na panukalang batas ay pag-amyenda sa Anti-Corrupt and Graft Practices Act, Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga kawani ng gobyerno, Anti-Money Laundering Act, Corporation Law at iba pa. Hindi naman nakatitiyak si Manila Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights, kung kailan matatapos ang Quadcom hearings. Linggo-linggo may mga bagong resource person na nais magpahayag ng kanilang nalalaman kaugnay ng mga isyung iniimbestigahan ng 4-House panel. Kita nyo ha, kada linggo, mga kababayan, dumarami yung mga resource person na talagang gustong maglathala ng kanilang mga nalalaman patungkol po dito sa pinag-uusapan sa Quadcom. So ibig sabihin, malaki din ang tsansa na kada linggo meron pong lumalapit dito sa Kamara para maging resource person laban po dun sa di umano JK, mga kababayan, na ginawa ng dating administrasyon. So malaki ang posibilidad na yung mga testigo laban dito kay Digong dadami pa yan ang dadami. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Gayunman, pati sa congressional break, target ding makapagsagawa ng pagdinig. We will. In fact, during break, pinag-usapan na namin na magkakaroon pa kami ng Quadcom hearings. That's the reason why I filed a resolution na sana iurong man lang ng COMELEC yung filing of candidacy from October 1 to 8 to December 1 to 8. Samantala, kabilang din sa inaasahang haharap sa Quadcom ay si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ilang taong nagtago sa abroad si Mabilog matapos mapasama sa narco list ng Duterte administration. Kamakailan, nakabalik na ito sa Pilipinas at nakapagpiyansa sa kasong kinakaharap nito, partikular na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Code of Conduct para sa public officials. There's now a message sent to the Quad that Mayor Jed Mabilog would like to speak. Siguro, mga kababayan, kung etong si Mabilog, etong si dating Mayor Mabilog ay hindi nagtago, baka isa din ito, mga kababayan, doon sa mga mayor na naitumba nung panahon ni Duterte. Kasi nga, mga kababayan, etong si former Mayor Jed Mabilog, mga kababayan, ay napasama po yan sa narcolis ng dating administrasyon. So kung hindi siya nakapagtago, baka isa din siya, mga kababayan, sa mga mayor na naitumba nung panahon ng Duterte administration. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman pwede naming i-ignore yun. So kaya malalaman namin yan kung kailangan namin siyang iharap o hindi. Depende sa kanyang
affidavit na ibibigay. Patuloy na iginigiit ng Quadcom chairpersons na katotohanan ang pakay nila sa isinasagawang investigasyon at mapapanagot ang nasa likod ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killing sa anti-drug war ng nakaraang administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ngayon mga kababayan, eto kung mapapakinggan nyo naman dito sa balitang ito, talagang bumalik na yung ex-mayor na nagtago matapos mapasama dun sa narcolis ng Duterte administration. Alam nyo ba mga kababayan na noong panahon ni Duterte, meron ding isang napakagaling na mayor dito sa Batangas mga kababayan na talagang binawian ng buhay at hanggang ngayon hindi pa ata di umano nare-resolba yung kasong yon dahil parang ang dating na ibauna sa limot mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin, nung mga panahon kasi na si Duterte pa ang presidente, nagbanta siya mga kababayan sa mga alkalde na di umano'y nalilink at nalalapit sa ipinagbabawal na bato. So ngayon kung titingnan po natin, eto yung isa sa mga video na nakita natin noong nagbanta siya mga kababayan dun sa mga alkalde. At after niya magbanta, siguro ilang buwan lang or ilang linggo lang mga kababayan yung pagitan or buwan, naitumba na po yung isa sa magaling na mayor mga kababayan dito po sa Batangas. So ngayon eto, i-play po natin itong isa sa mga nakita nating video na kung saan mga kababayan nagbanta etong si Digong sa mga alkalde na nalalapit po sa ipinagbabawal na bato. Ano po, ito i-play na po natin. Galing po to sa GMA Integrated News. Ano po, i-play na natin. Muling nagbanta si Pangulong Duterte laban sa mga alkaldeng sangkot umano sa droga. Sa kanyang talumpati sa General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines kahapon, muling ipinakita ng Pangulo ang hawak niyang drug list. Mukhang nakita ko yung pangalan ninyo. Hindi dito, sa attendance. Meron dito mga municipal mayor. Kasi nandito ka naman, por respeto, hindi mo na kita patayin. Kita niya mga kababayan kahit pabiro yan. Alam natin na may laman yan mga kababayan basta si Digong ang nagsalita. So ngayon meron siyang hawak na mga narcolis na kung saan mga kababayan, yung sinasabi niya dyan, yung iba daw na mga mayor na naandya dyan, umatindaman daw mga kababayan kaya hindi muna niya itutumba. Pero mga kababayan, kung titingnan natin, kung lalaliman natin yung pangunawa natin, talagang yung ibang mga mayor, maswerte at nakapagtago. Pero mga kababayan, noong panahon ni Duterte, kung hindi nakapagtago yun, basta napalagay sa narcolis, di umano may pupuntahan. Mga kababayan, katulad na lamang nung yung nangyari sa isang mayor dito sa Batangas na kung saan mga kababayan, habang nagpa-flag ceremony, itinumba. Ini-sniper mga kababayan. Kasi nga, ang kwento naman ng mga taga doon sa Tanawan, Batangas, yun daw po ay hindi basta-basta mga kababayan matitiklo kapag kaharapan. Kasi nga lumalaban nga yung si Mayor Halili. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, kaya ang ginawa, ini-snipe na lamang para madaling maitumba mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, nakakita tayo ng video na kung saan mga kababayan, eto yung araw ata na kung saan nakaburol, di umano, etong si former Mayor Halili mga kababayan, na kung saan nagsalita yung kanyang anak at nananawagan dito kay Duterte na linisin yung pangalan ng kanyang tatay. Kaya nga kung titingnan natin, kaya naman natin ito napapag-usapan, kasi mga kababayan, eto po ay pwede ring i-link dun sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Kasi eto, naibaon na to sa limot at malaki ang posibilidad mga kababayan na kung meron lang tao na magpapabukas ng isyong ito at kung meron lang tao na magpapaimbestiga ulit mga kababayan patungkol po sa nangyaring ito, baka mabigyan po ito ng kaliwanagan sa publiko. Kasi mga kababayan, parang naibaon na ata ito sa limot at hindi na po ito napag-usapan. Buhat po nung mailibing mga kababayan, etong si former Mayor Halili. Kasi kung titingnan natin, napakagaling na mayor nito. Ano po mga kababayan, eto yung nagpapalakad sa kalye ng mga tao na sangkot at gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Sabi nga nung ibang mga nakakausap ko mga kababayan dati, na mga taga Tanawan, Batangas, nung doon pa kami nakatira, sinasabi nila na napakagaling daw ng mayor na ito, na nasira lamang daw ito mga kababayan noong panahon ni Duterte.
ano po nung panahon ng termino ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, eto pakinggan po natin etong nakita nating balita na kung saan yung anak nitong si former Mayor Halili talagang nananawagan po kay Digong na linisin yung pangalan ng kanyang tatay kasi nga naisama sa narkolis. Mga kababayan, nung naisama sa narkolis, doon naman din na itumba mga kababayan. Ano po, so ito ay play po natin. Free right now. Give us justice. And I appeal to the President, give us justice. Ikaw ang inaasahan namin. Nalinisin yung pangalan ng daddy ko at bigyan ng justisya ang pagkamatay niya. Dito para makita mo. Hindi na napigilan ni Angeline Halili ang kanyang emosyon habang nananawagan kay Pangulong Duterte na malinis Putek, nawawala yung signal natin. Ba't pagka si Digong at si Roque yung topic natin, nawawala yung signal natin? Ay, shoutout, comment nga kung nawawala yung signal natin mga kababayan. Nakakapagtaka lang pag si Digong at saka si Roque yung topic ko, malimit ma-interrupt mga kababayan yung live natin. Malimit mawala yung live natin o kaya naman malimit ma-report. Pero anyway, ay shoutout po, press 1 kung nawawala yung signal natin. Ayan, anak ni Mayor Halili, yes. Etong nananawagan dati kay Digong, mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, ang hinala kasi dito mga kababayan na itumba ito dahil nga napasama sa narkolis. Pero mga kababayan, niya naman ay itinanggi. To be fair, itinanggi naman niya ni Duterte. Pero kahit itinanggi niya yan, ang pananaw ng mamamayang Pilipino, di umano, baka si Digong ang nagpatumba dito kay Mayor Halili. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan po natin, after niya magbanta doon sa mga alkalde na di umano'y nalalapit sa ipinagbabawal na bato, doon naman po na itumba mga kababayan. Weeks nga lang mga kababayan or months yung pagitan after magbanta ni Duterte, saka naman na itumba etong si Mayor Halili. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. ang pangalan ng pinaslang na ama niyang si Mayor Antonio Halili. Masama raw ang loob ni Angeline dahil isinama sa narcolis ng Pangulo ang kanyang ama. Kinumpirma rin niya ang sinabi ni Senator Ping Lacson na isa sa hinihinala nilang may kinalaman sa pagkamatay ng ama ay ang mismong gobyerno. Kita nyo mga kababayan ha? Diba masama yung loob ng anak ni former Mayor Halili ng Tanawan, Batangas kasi nga isinama yung tatay nila sa narcolis. Ano po ngayon nananawagan na itong anak na linisin ng gobyerno ni Duterte yung pangalan ng tatay niya mga kababayan. Kaso nga lang ang problema natapos na lahat-lahat yung termino ni Digong hindi man lang nabigyan ito mga kababayan ng kasagutan at hindi man lang alam kung sino yung nasa sa likod ng pagtumba dito kay former Mayor Halili mga kababayan. So ngayon kung titingnan nating mabuti, mismong sinabi din ni former Senator Ping Lacson na maghinay-hinay lang daw mga kababayan. Kasi nga hindi pa naman alam kung sino yung nagpatumba dito. Pero ang hinala ng mga taga-Tanawan, Batangas noong mga panahong yan mga kababayan, si Digong nga ang nasa sa likod niyan. Kasi after niya magbanta doon sa mga alkalde, saka naman naitumba mga kababayan itong si Mayor Halili. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Di umano mga kababayan. These are one of the greatest fears that we have to face. Sana naman hindi totoo. Isipin mo naman kung ang pamilya mo are against a very high and very strong government na mataas ang posisyon, matakot ka na. Diba? Wala ka na, you would feel helpless. Pero no, not me. I will not feel helpless. All the more, I will fight back. Matyaga raw sila naghihintay. Diba mga kababayan, paano nga naman kasi pagka yung nagbanta mga kababayan at yung nasa sa likod ng lahat ay mayroong mataas na posisyon, talagang matakot ka na. Yan yung sabi dyan mga kababayan, no? Kasi nga kung titingnan natin, after nga magbanta ni Digong, talagang yung doon naman nangyari, weeks nga lang or months yung pagitan, doon naman na itumba etong si former Mayor Halili. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Sa magiging resulta ng investigasyon at nagtitiwala sa pulis at NBI. Everyone's a suspect. May motive Kung sino ang mga may motive, yung mga tao who has been opposing my father, kumukontra at naninira sa father ko, you're all suspects. Sa nakuhang dokumento mula sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, makikita ang report ni Superintendent Odi Madrideo no October 19, 2017 kay Batangas Acting Provincial Director, Senior Superintendent Randy Peralta. Kaugnay ito ng validation ng intelligence report laban kay Tanawan City Mayor Antonio Halili.
Base sa IR D220, si Halili ay kasabwat umano ng isang mayor sa Bulacan sa illegal drug trade sa Bulacan, Bataan, Pampanga at Nueva Ecija. May plano pa nga raw ang alkalde na magtayo ng sariling drug trade sa Batangas gamit ang mayor's anti-crime group. Pero mga kababayan, pakinggan pa natin. Base sa mga nakalap na impormasyon ng PNP, noong 2010 hanggang 2016, ilang drug lord ang humawak sa Tanawan na transshipment point umano ng droga mula Metro Manila at ikinakalat sa Batangas, Laguna at Quezon. So ngayon mga kababayan, kung titingnan yung mabuti di ba ano ba yung sinasabi ni Jimmy Guban? Eto daw mga kababayan, yung tatlong binanggit niyang pangalan, hindi ko nababanggitin dito, ano daw, yun daw yung nagpapaikot mga kababayan sa custom nung bilyong-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato nung panahon nitong si Digong. So ngayon mga kababayan, na nakakapagtaka lang kasi dito, nung naakusahan mga kababayan itong si former Mayor Halili na di umano ay malalapit daw do sa mga drug lord mga kababayan at nagbabalak pa magpatayo ng laboratorio, doon naman siya mga kababayan na ipatumba rin. After din magbanta nitong si Digong do sa mga alkalde. So ngayon, ang hindi tuloy maiwasang maisip ng mga netizen, tuwing mapapanood nila mga kababayan itong ganitong klase ng balita, baka kaya ipinatumba yung tatlong Chinese at kaya ipinatumba mga kababayan yung mga alkalde na pinaghihinalaan na kasangkot ng mga drug lord or di kaya naman nagbabalak na magpagawa ng laboratorio dahil sa karibal sa negosyo. Mga kababayan, di umano hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman sinasabing hindi. So, di umano, mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kabilang daw sa kumikilos ang grupo ni Herman Luna Agoho ng Habagat Drug Syndicate. Tubong Tanawan si Agoho nakasama sa Bilibid 19 ng New Bilibid Prisons. Ayon sa report, pag-upo ni Halili bilang mayor noong 2013, nagdeklara nga siya ng all-out war laban sa droga, kabilang na ang tinatawag na Walk of Shame campaign. Pero sa parehong report, malaking bahagi nito ipinakita ang mga nagawa ni Halili sa paglaban sa droga. Kasunod ng paglalabas ng report, tinanggal ng DILG kay Halili ang kontrol at supervisyon ng PNP. Kasi nga mga kababayan, etong si former Mayor Halili talagang all out yung paglaban niya sa ipinagbabawal na bato. Talagang inilalabandra niya sa publiko yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Dahil nga kung titingnan po nating mabuti, talagang kaya niya inilalabandra sa publiko para hindi tularan ng karamihan. Para madala yung mga taga-Tanawan, Batangas, lalo na yung nasasakupan niya, na talagang mga kababayan, gumamit ng ipinagbabawal na bato dahil ganun ang mangyayari sa kanila kung ipapagpatuloy nila ang paggamit ng ipinagbabawal na bato. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, after nga niya gawin yung mga ganung bagay, tinanggal yung supervision sa kanya. Mga kababayan, yung hinala na di umano'y kasabwat siya ng mga drug lord mga kababayan at nagbabalak magpatayo ng laboratorio. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, talagang dito sa pagkakataong ito, kaya nananawagan yung anak ni former Mayor Halili na linisin yung pangalan ng tatay niya kasi nga yung tatay niya alam niya na nakipaglaban talaga sa ipinagbabawal lang na bato sa patas na pamamaraan. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya nagtataka kami na kung yung sinabi dati ni PIDEA Director General Aquino na galing sa bakit itong report na sinubmit ng aming police chief dati contrary do sa claims na may involvement si Mayor. Tuloy naman ang dalaw ng mga nakikiramay sa burol ni Mayor Halili, ang Pinoy rock icon na si Mike Hanupol. Mabuti raw ang pagkakakilala sa kaibigang si Mayor Halili na hindi aniya sangkot sa droga. Bulong pa nga raw noon si Halili sa komposisyon ng sikat na kantang Bawal na Gamot. Pagkasulat ng kantang Bawal na Gamot, dalawang sali ni Boy Christopher. Si Boy Christopher. Si Mike Hanupol to nagsasalita mga kababayan Silang dalawa sumulat noon, Bawal na Gamot. Alam ko talagang hindi siya sangkot doon sa ganun. Nakiramay din ang Mayor ng Santo Tomas, ang byuda ni dating Governor Arman Sanchez. Aminado si Mayor Edna, maraming alkalde nag-aalala para sa kanilang seguridad. Siguro yun ang hinihingi ng mga kapwa ko Mayor, isa yan sa kailangan ng mga nanunungkulan sa bayan-bayan. So siguro karagdagang security para sa amin. Sa linggo na ang libing ni Mayor Halili. Mula rito sa Tanawan City sa Batangas, Ian Cruz nakatutok 24 oras. So ngayon mga kababayan, buti na nga lang nagkaroon ng Quadcom
ano po at yung mga bagay-bagay ay nabibigyan ng kaliwanagan ngayon. Dahil kung titingnan natin, sa totoo lang mga kababayan, to be honest, kahit sa sarili ko, talagang nabudol ako nung panahon ni Duterte. Talagang bilib na bilib ako, lalo na pagka sinasabi niya na talagang nakikipaglaban siya sa ipinagbabawal na bato at ang mga tao mapayapang maglalakad sa lansangan at walang iisipin na takot, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin ng mabuti, talagang sa likod ng pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato, bilyon-bilyon din pala mga kababayan, di umano, yung gumugulong na ipinagbabawal na bato at nasasangkot pa mga kababayan, yung kanyang anak at yung asawa ng kanyang anak. So kung titingnan natin, parang naging sacrificial lang yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po dun sa ginawa nilang hakbang para isugpuin yung ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. Ang tinamaan lang talaga, sa madalit salita mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin na maliliit at walang tinamaan na mga big fish. Kaya nga nakakapagtaka na ngayon nila, nawawala ba yung signal natin? Na ngayon nila mga kababayan, pinupunterya si PBBM. Nung naging presidente, etong si Duterte, dapat siya na ang presidente noon, dapat pinagbayad niya lahat ng sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. Pero nakakapagtaka, ngayon lang nila pinupunterya si PBBM kung kailan tapos na ang termino nitong si Duterte at ang nakaupang presidente etong si PBBM mga kababayan. Pero hindi niya naipakulong nung panahon na siya pa ang presidente at ang tanging pinahirapan niya lamang mga kababayan yung normal na mamamayang Pilipino po natin na tinamaan noong nakikipaglaban sila or gumagawa sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ano po? So mga kababayan kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usaping yan.